So unahin po natin itong pag-trade ng Los Angeles Clippers kay Kawhi Leonard pabalik sa kupunan ng Toronto Raptors, kung saan noon nag-champion si Daklo na siya lang naman ang nanguna sa team ng Raptors noon para talunin sa finals ang Golden State Warriors. Ang kapalit naman kay Leonard sa Clippers ay sina Brandon Ingram, Grady Dick 2 first-round picks, 1 pick swap at 2 second-rounders. So Brandon Ingram, Grady Dick at 5 future picks sa Clippers kapalit kay Kawhi Leonard pabalik Toronto Raptors. Well, scary rin ang magiging lakas ng Raptors next season mga kaibigan sa dagdag na Leonard sa team nila. Tingnan nyo nga naman itong magiging starting 5 lineup ng Toronto sa susunod na season. Kung saan paniguradong mag-iingay ang grupo nila next season sa liga, isa sila sa dapat na abangan sa Eastern Conference. Isa ako sa naniniwalang may palagang team ng Toronto Raptors na may Kawhi Leonard. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa pagbabalik Raptors ni Daklo? Mag-comment lang po. Isang napakalaking kawalan naman para sa Denver Nuggets itong sharpshooter na si Tim Hardaway Jr., kung saan opisyal na nga ang pag-sign nito ng 1-year deal sa kupunan ng Miami Heat. Malaking kawalan siya sa Denver, magandang addition naman siya sa Miami Heat. Ito yung kailangan ng Miami shooters na papaligid kina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Maganda rin ang pagkakakuha ng pili mula Cleveland Cavaliers dito kay Dean Wade, kung saan nag-agree na siya ng 4-year deal worth $39 million sa 76ers. Paniguradong malaki ang maitutulong ng former Cavs forward sa Philadelphia. Ang Los Angeles Clippers free agent naman na si Bogdan Bogdanovic ay nag-agree ng 1-year deal sa team ng Houston Rockets. Magandang addition din ito para sa Rockets mga kaibigan, dagdag shooter ng Houston sa labas. Ang free agent guard naman ng Cleveland Cavaliers na si Keon Ellis ay nag-agree ng 2-year worth $18 million guaranteed deal sa kupunan ng Brooklyn Nets. Pag-uusapan naman natin ang malaking balita ngayon ang tungkol sa all-time leading scorer LeBron James. Ngunit bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa bagong laro na Puzzle Dog. Hindi po ito isang sugal, hindi nyo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita na kayo kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Puzzle Dog ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Well, maliban sa pumutok na malaking balita patungkol sa pagbabalik ni Daklo Kawhi Leonard sa Toronto Raptors, ay kasabay dito ang balitang kumpirmadong pag-alis ni LeBron sa Los Angeles Lakers mga kaibigan, kung saan ngayon ay opisyal nang sinabi mismo ng all-time leading scorer na ipagpapatuloy pa niya ang kanyang career sa liga. Ibig sabihin hindi pa magre-retiro ang tinaguriang The King James, siya po ay free agent ngayon. Isa sa dahilan kung bakit umalis siya ng Lakers ay nahahalata naman po natin na nagre-rebuild ang Lake Show around Luka. Sa ngayon gusto daw umano ni LBJ mag-sign sa isang kilalang contender team, sa kagustuhan syempre na dagdagan pa ang 4 niyang singsing. Mismong si Shams na dito ang nagsabi mga kaibigan na may 3 kupunan ang namumuna ngayon sa posibleng lipatan ni LeBron. Isa na dyan ang Golden State Warriors, Miami Heat at ang posibleng pagbabalik naman sa team ng Cleveland Cavaliers. Sa 3 binanggit ay mas nakafocus ngayon ang maraming fans sa LeBron p Golden State Warriors. Previous report ni Shams kahapon ay sinabi niyang may sign ang pag-decline ni Draymond Green papasok ng free agency para makuha ng GSW si LBJ. Well yes, sa tingin ko yan ang gagawin ng Warriors at kukunin din naman nila ulit si Dre sa free agency at tumanggap ng mababang sahod kumpara last season para makabuo ng katakot na Big Four. Marami ang naniniwala na posibleng matuloy na ang duo ni Steph at LeBron sa Warriors. Isa na ako doon sa mga naniniwala na mangyayari ito. Kasi para sa akin, sa sariling opinyon ko lang din naman, mukhang hindi babalik si LeBron sa team kung saan na siya nag-champion. Bagong team kasama ang greatest shooter ang sa tingin ko maglalaro si LeBron James next season. Ang samahang Steph LeBron sa Dubs ay ang pinaniniwalaan ng marami na mahirap na pigilan at may mataas na chance ang mag-champion. Mismong si LeBron na rin ang nagsabi noon na isang dynamic team ang GSW sa pagkadagdag ni Butler sa kanila, parang Durant daw noon. Ibig sabihin naniniwala si The King na Warriors ang dapat puntahan niya para sa dagdag na kampyonato. Kahit hindi na ipalit si Butler kay Anthony Davis. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kung matuloy si LeBron sa Golden State? I-comment lang. But I'm here to tell you right now, ladies and gentlemen, LeBron and Steph Curry together in Golden State, if that happens, ladies and gentlemen, that's the Beatles and the Heatles all over again. I will remind you that the great Steph Curry, the babyface assassin, the greatest shooter God has ever created, that dude is still a superstar in this game. Ladies and gentlemen, LeBron James joins Steph Curry.
Lord have mercy. And I've been a part of them making big acquisitions to change their dynamic of their team before. And had to go against them when they added Kevin Durant. So, I mean, Jimmy Butler is great, and he adds a toughness to him. He adds a championship DNA type of guy. But it's always the same. They always figure it out. They always add somebody that makes them dynamic. Samantala bago tayo magtapos ay sipatin po natin at isipin ng mabuti kung gaano kalakas ang Warriors na may LeBron.